Kaya nga, di ba? Humingi ako sa'yo kanina ng pasensya. Kaya sana, sabihin mo sa akin kung ano yung problema mo. Problema ko? Ang gusto ko lang naman, maramdaman ko araw-araw yung pagmamahal ng isang nanay. Kasi hindi mo magawa sa amin yung dalawa ni Liam. Chari, sana mapatawad mo ako. Nararamdaman ko kung ano yung problema mo, kaya sana, sabihin mo na sa akin. Kasi po, Nay, buntay na po ako galawin ng alasin ko. Ano? Sino yung hayop na yan? Anong ginawa niya sa'yo? Nay, huwag po kayo mag-alala. Wala po nangyari. Nakatakbo po ako. Ganun ba, anak? Pero huwag kang matakot. Bukas na bukas, pupunta ako ng eskwelahan nyo para makausap ko yung lalaking yan. Nay, huwag na po. Dahil mayaman po sila. Wala tayong kalaban-laban dun. Hindi pwede, nak. Kahit mahirap lang tayo, kailangan nating lumaban. Tara mga tol. Tara. Wait lang mga tol, Asawa ko. Oh, nandyan ka na pala. Asawa ko. Nandiyan yung mga katrabaho ko. Nagyaya kasi mag-inom eh. Okay lang ba? Sige, okay lang. Minsan lang naman eh. Mga tol, tara. Pahig na asawa ko. Pasok kayo. Salamat asawa ko Oh, teka. Parang kilala ko yun ah. Si Junel yun, tsaka si Negro. Oo naman asawa ko. Inaanak nung si Liam eh. Ah, ganun ba? Pero hindi eh. Mga tao ko kasi yan sa dati kong project. Naku asawa ko, yan ka na naman. Kala ko ba, di ka na manonood ng K-drama. Kung ano-ano naman yung sinasabi mo. Sige na. Asikasuhin ko muna sila. Uy, Negro, Junel, kamusta kayo? Okay lang naman, Maring Angel. Maring Angel, buti, nakikilala mo pa kami. Ang tagal na rin kasi namin di nakakapunta dito eh. Oo naman, kilala ko talaga kayo. Di ba nga mga tao ko kayo dyan sa project ko sa Bilibiran, sa Wilcon? Asawa ko, ano ba yung pinagsasabi mo? Ano ka ba? Tumigil ka nga. Di ba nga, Negro, umutang ka pa nga sa akin? Kamusta na pala yung anak mo? Maring Angel, ano yung pinagsasabi mo? Binata pa ako, tsaka wala pa akong anak. Negro, mukha ka na kasing tatay eh. Kaya akala ni Maring Angel, may anak ka na. Hindi eh. Hindi niyo ba talaga ako nakikilala? Ako to, si Engineer Kim. Asawa ko, pumasok ka na nga doon sa kwarto. Ano ka ba? Totoo naman yung sinasabi ko. Pre, baliw yata yung asawa mo eh. Nangangarap ng gising. Engineer Kim daw. Hoy pre, huwag ka nga ganyan kay Angel. Bastusin mo na lahat, wag lang yung asawa ko. Pre, kahit naman sino eh. Sabihin ba naman ng asawa mo, engineer siya? Ikaw nga, sa construction lang nagkatrabaho. Ano sabi mo? Ikaw pre huwag mong babastusin yung asawa ko Lumabas ka ron! Huwag ka nang babalik dito Sedi, bakit ginawa mo yun? Pumasok ka muna sa kwarto. Mamaya tayo mag-usap. Mga pre, pasensya na kay kanina. Okay lang yun, paring Sedi. Pagpasensya mo na rin yung si Bado. Siguro nabigla lang yun. Kaya nga pre, nabigla din ako eh. Alam niyo naman na mahal ko yung asawa ko. Kaya nasuntok ko siya. Pero mga tol, ano bang inumin natin? Red Horse na lang. Sige, ako na muna bibili. Kayo na nang bahala ni Negro sa kasunod. Sige, pare. Pag tayo doon, tiga na tayo sandaan sa kasunod. Ate, baka pwede. Huwag na po natin udahan sa korte. Magbabayad na lang po kami ng areglo, kahit magkano. Nay, pumayag ka na po makipag-areglo. Dahil wala po tayong kalaban-laban sa kanila. Anak, huwag kang matakot. Lalaban tayo dahil meron akong konting alam sa batas. Kuya, kahit anong sabihin nyo, tutuloy po namin yung kaso. Sige ate, walang problema yan. Tignan natin kung mananalo kayo. Oo, sisiguraduhin ko na mananalo kami. Kahit mahirap lang kami, pipilitin namin makakuha ng abogado dahil alam ko may mga abogado tumutulong sa katulad naming mahihirap. Sige na ate, baka pwede natin pag-usapan yan, no?
Sige, sa korte na lang natin pag-usapan. Sama mo yung manyak mong pamangkin. Tingnan natin kung sinong mananalo at mapapahiya. Chari, tara na. Oh, gising ka na pala. Nasaan si Liam? Tulog pa po, Nay. Sige, maupo ka muna dyan. Itimpla lang ako ng gatos mo. Nay, pwede po ba magpalipat na lang po ako ng school? Bakit naman? Scholar ka dun sa school mo. Sayang naman. Kasi po, Nay, ayoko na po mga tengka klase ko eh. Natatakot po kasi ako. Ay nako anak. Huwag kang matakot. Nandito si nanay. Tsaka sigurado naman ako na nadala na yon kasi napahiya siya sa korte, lalong-lalo na sa paaralan niyo. Kasi po, Nay, ako po talaga makita yung lalaki niyan. Natatakot po kasi ako eh. Chari? Charina! O anak, mukhang may naghahanap yata sa'yo. Sige po, Nay, titignan ko lang po. Oh, Arisha! Anong ginagawa mo dito? Buti napadalaw ka. Uy, Charina, may maganda akong balita sa'yo. O Chari, sino yan? Ay, Nay, kaklase ko po, si Arisha. O sige, papasukin mo muna. Tara, Arisha, pasok ka muna. Sige. Halika, maupo muna kayo rito. Arisha, mapo ka. Bakit, Arisha? Ano yung maganda mong balita? Charina, alam mo ba yung kaklase natin si Steven? Yung nagtangka sa'yo, lumipat na sila ng bahay. Totoo ba? Pero doon pa rin ba siya mag-aaral? Hindi, Charina. Doon na siya mag-transfer sa probinsya nila at binebenta na yung bahay nila. O anak, hindi ka nalilipat ng eskwelahan kasi nalaman natin na magta-transfer na yung kaklase mong walang hiya. Opo, Nay, hindi na po ako lilipat ng ibang school. Bakit, Charina? Balak mo bang lumipat ng ibang eskwelahan? Oo, sana, Rishin. Natakot kasi ako sa klase natin. Pero dahil sa sinabi mo, hindi na ako lilipat ng eskwelahan. Sige, Chari. Pumasok ka bukas ha. Alam mo naman, ikaw lang ang kaibigan ko sa school natin. Oo naman, Arisha. Papasok na ako bukas. O sige, Chari. Dito na ako. Pinalita ko lang naman sa'yo eh. Maraming salamat, Alicia. Wala po yun, Ate Angel. Sige, Arisha. Mag-iingat ka. Sige, Charina.